Yan po, magandang araw po sa ating lahat and blessed prayer meeting po sa ating lahat. And ayun po, nais ko na po i-acknowledge po yung naging gawain po natin. Last week po, yung community prayer meeting po natin. We praise Jesus po dahil talagang yung church po natin, sinusubukan na po natin ng lahat ng magagawa po natin para po maka-reach na po nang hindi lang po ng nasa church natin, kundi po yung mga nasa labas. Kaya salamat po sa Lord kasi starting po ng January po, yan. Every last week po ng ating month ay lumalabas na po tayo to pray po sa mga leaders po natin sa Angono and sa other pa po na community, about sa community. So, praise God po kasi, ayun po, talagang nakikita po natin yung church natin ay sa biyaya ng Lord, sinusubukan na lumabas na po. Salamat po sa Lord. And kaya naman po dyan, yan. Ang ating po magiging topic ay, pabasa naman po in 3, 2, 1. Reaching the community for Christ. So yan, ang topic po natin is, kung paano po tayo aabot sa community po natin. So kapag sinabi po community, di ba po, hindi na po sa loob ng church. Nasa labas na po. Either po yung, kasi kapag community, napakalawak po, di ba po, na, ay baka sa plaza, ganito. Kahit po yung mga kaibigan natin na wala sa church, community na po yun. So ayun po, kahit napakaliit na grupo lang, ganyan, community na rin po sila. Bakit tayo magkakaroon ng burden, di ba po, na lumabas na? Kasi actually po, di ba po, nung 2023, na nilid din po tayo ng Lord na, okay, baguhin natin yung mga plano natin sa church. Gawin natin na talaga mag-focus tayo na mag-evangelize and mag-disciple na. Pero, bakit nga po? Diba? So, yung sa conference po na inatinan po namin, yan, last week din po yun, kaya po, medyo connected po yung mga nangyari last week. Ang topic po, last week sa conference is more on pag-reach out po talaga. And, bakit? Nagsabi sila ng maraming dahilan. Pero, ang mga natandaan ko po is, una po is, yung mga people po, tayo po, lost po tayo, diba? Marami po sa atin in pain, marami po sa atin nag-struggle, diba po? Tayo nga po may Christ na eh, diba po? Nahihirapan pa. What more pa po, yung mga walang Christ, diba po? And sila po yung dapat nating i-reach out, ganun po. And pangalawa po, na dahilan is, naiintindihan natin na si Jesus lang yung only way. Di ba po? Para makahanap sila ng purpose, ganun. Mahanap nila yung totoong meaning ng life nila. And last na natandaan ko, tayo po as a Christian, as a believer po ng Lord, inutusan po niya tayo na mag-go and make disciple. Di ba po? Wala pong exempted doon. Hindi po sinabi na go and make disciple except you, Juliana. Wala naman po. Di ba po? Malinaw po sinabi sa Bible na lahat ng believers ni Jesus Christ pwede mag-go and make disciple. Pero kasi po naintindihan ko po na hindi naman po lahat sa atin able magsalita. Di ba po? Hindi naman po sa atin pwedeng pastor lahat. Di nag-away-away po tayo sa church kung gano'n. Hindi naman po pwede na lahat tayo worship leaders. Kasi hindi ako worship leaders na parang gano'n. And hindi naman po lahat pwede tayong ushering, di ba? Kasi nga po, may gifts po na nakalaan sa atin. Pero naiintindihan po natin na yung mga ministry po na yon is isa lang po yung pinapatunguhan. Mag-go and make disciple. Di ba po? Pwedeng, naalala ko nga po yung kwento ni Ate Fati sa breakout niya. Isang missionary nagsasalita sa kanila. Di ba po? Kapag ka-missionary po, ang isa sa mga naisip natin, ay, nag-mission yan, nagsasalita yan. Pero ang chiner po ni Ate Fati, yung nag-speak sa kanila, yung missionary po nila. Missionary siya, pero pag nagsabi po siya na, kung bibilangin sa kamay yung mga nasolwin ko, wala pa sa 5. Yung parang ganun po. Kasi po, missionary siya, pero ang trabaho niya, admin. Tech siya, yung parang ganun. Nag-help po siya para makausad yung mga nagsasalita. Nag-help siya sa media, ganun po. So nakikita po natin na hindi naman ibig sabihin na mag-go and make disciple ka. Dapat magsalita ka. Ganon. Dapat ganito yung gawin mo. Hindi po. Lahat po tayo may gampanin. Ang tanong po natin, tayo po bilang believers ng Lord,
alam na po ba natin yung role natin sa body ng Christ? Yan po. Kasi mahirap po yung matagal na po tayong Christian, pero nalilito pa tayo kung ano yung dapat natin gawin. So, today po, yan po, magdalatag lang po tayo kung paano po natin aabutin yung mga kapamilya natin, mga kaibigan natin. So, una po, yan. Mga practical po to. Yan, basahin po muna yung Matthew 9:35 to 38. Basahin po natin in 3, 2, 1. Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at pinapangaral ang magandang balita tungkol sa pagkasaan ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Verse 36 po. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila ay litong-lito at hindi alam ang gagawin. Parang mga upang walang pastor. Kaya sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aaninin, ngunit kakaunti ang mag-aanin. Idalangin ninyo sa may-ari ng aaninin na magpadala ng mga mag-aanin. So, yan po. Ayan po yung ano natin. Yan po, doon po tayo mag-base. Kung paano po, even si Jesus po kasi, di ba? Siya po yung pinaka-magandang example po kung paano po siya umabot sa mga tao. And sa verse po na to, yan, nakita po natin kung ano po yung scenario nung nakita ni Jesus Christ, yung mga crowd na, hala, litong-lito sila, yan, kailangan nila ng pastor. Ganon yung naramdaman ni Jesus Christ. Pero una po, yan, una po para po makaabot po tayo. Yan. See what Jesus saw. So, para po makaabot tayo, kailangan po natin makita yung nakita ni Jesus Christ. Kasi again, paano tayo aabot kung hindi natin alam kung ano yung aabutin natin, yung ganun, di ba? Sabi sa verse 36, yan, nang makita niya ang napakaraming tao. So nakita ni Jesus Christ na maraming tao na ngailangan ng pastol. So, paano natin makikita yung mga nakita ni Jesus Christ? Una po, yan, i-cultivate po natin yung relationship po natin sa Kanya. Pagka sinabi pong cultivate is linangin, palalimin po natin yung relationship po natin sa Kanya. Bakit po? Ang strange lang po kasi, di ba, ang hamon nga po is, reach natin yung mga community natin, pero mag-start pa rin po pala sa sarili natin, no? Na kapag aabot tayo, unahin muna, hindi dahil uunahin natin yung sarili natin, kundi pagka inuna natin yung sarili natin, dito natin nalaman na need ko mag-spend ng time with Jesus. Una kasi, para malaman yung plano niya. Kasi mahirap yung go ka ng go. Tapos, iba na pala yung gino-go mo. Yung parang ganon. So, mahirap po yun. Kaya kapag nag-spend time po tayo with Jesus, yan, malalaman po natin yung plano niya. Pangalawa po, magkakaroon po tayo ng pagkakataon na i-allow po si Jesus Christ na ilagay yung nasa puso niya sa atin. Di ba po, isa sa mga nasa puso ni Jesus Christ is yung tao. Kaya nga po siya nagpapako sa krus kahit hindi naman niya dapat gawin, di ba po? Pero dahil nga, mahal na mahal niya yung tao, nagpapako sa krus. So, isa yun sa mga pwede ding mangyari na po kapag nag-spend time po tayo with Jesus. Pwede pong maialaw po natin si Jesus na ilagay yung mga nasa puso niya, sa puso po natin. Pangatlo po, yan. Yung love po. Yan. Kapag nag-spend time po tayo with Jesus, malalaman po natin yung totoong meaning ng love. Kapag umabot po tayo sa tao, hindi na po tayo mahihirapan umabot. Kasi yung love ng Lord, yung nagiging pundasyon natin, hindi yung love natin. Kasi mahirap po yung magiging pundasyon po natin is yung love natin. Mabilis tayo mapapagod. Kasi marami po tayo makakasalubong, makakausap na tao eh. Na yung iba doon ay hindi naman natin kaswak. Parang hindi naman natin ka-personality. Mabilis tayong magagalit sa mga ganong tao, sa attitude. Pero kapag yung love po ng Lord, yung naging pundasyon po natin, pagka natanggap na po natin, at ayun yung gagamitin po natin para po mag-reach out, hindi po tayo mahihirapan umabot ng tao. And syempre po, through this po, kapag nag-spend time po tayo with Jesus,
isa po sa mga una niyang babaguhin, yung testimony po natin. And naniniwala po tayo yung testimony po, isa po sa mga pinaka-powerful na method para po makawin ng soul. Sabi nga po, hindi pa tayo nagsasalita, pero yung testimony natin, ang lakas na ng sinasabi kung sinong Diyos ang meron tayo, kung sinong Diyos yung sinasamba natin. Kaya po mahalaga po, na bago tayo umabot, bago natin i-share si Jesus sa ibang tao, tayo po muna, maintindihan po natin yun. And pangalawa po, yan, feel what Jesus felt. So, ayun po yung sa verse 36 pa rin po, sabi po doon, nahabag siya sa kanila. Ayun po yung naramdaman ni Jesus Christ, yung nakita po niya napakaraming tao, nahabag siya. And paano po natin mapifeel yung mga naramdaman ni Jesus Christ? Yan po. Seek His kingdom first. Sabi ko, ang weird, no? Bakit natin isi-seek yung kingdom ng Lord? Mag-community outreach nga tayo, di ba? Gato ganyan. Pero dito ko po naintindihan na kapag inuna po natin yung kaharian niya, dito natin mararamdaman na hindi, Lord, ang dami mo nga tao na binago. Ang dami mga pong tao na sinave. Diba? Doon mo mararamdaman yung bigat na kailangan ng Jesus Christ ng isang tao. Diba? Kaya nga po, ayan, through pagsisig po ng kingdom niya, kailangan po natin maintindihan na kailangan po natin ang isa't isa. Kailangan po natin maintindihan na kailangan po natin yung isa't isa. Kasi, again, go and make disciple nga. Pero hindi po natin mawiwin, hindi po natin ma-share si Jesus Christ ng mas malawakan kapag mag-isa lang po tayo. Kaya nga po, kailangan natin ng kingdom. Di ba po? Kailangan natin ng church. Di ba po? Kasi parang nga po, hindi, okay na. Christian ako, mag-ano ako. Kahit wala akong church. Parang ang hirap niya intindihin. Di ba po? And through kingdom din po, mas marirealize natin na sa kingdom niya, doon tayo makakahanap ng tao ng same purpose, diba po? Same ng burden, same ng love para sa people. And yung mga tao na yan, makaka-help yan para mag-go and make disciple tayo. So, ayun po yung ayun po yung pangalawa. And sabi nga po sa Galatians 6:2, sabi, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayon, paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. So, masarap po maglingkod sa Lord kapag may kasama. Kasi po, yung mga dreams nyo, yan, same kayo ng dreams Parang, ang sarap ng mangarap. Pagka may kasama kang mangarap. Ganyan. Not only romantic, pero totoo po na kapag may kasama sa Lord, mas magaan ang lahat. And through that po, pwede po kayo mag-ask sa Lord ng mga practical things po na mga pwedeng gawin. And through kingdom din po ni Jesus Christ, pwede pong magbigay ng mga counsel, di ba po, kung i-go mo na ba yan. Pwede kasing tama po yung mga iniisip natin pero hindi pa timing. Parang ganun po, di ba? Kaya po, kailangan po talaga ng masinsinan na time talaga. And again, we need each other para po mag-reach out. And pangatlo po, yan, pray like Jesus prayed. So, kilala po natin si Jesus, di ba po, kahit Lord na siya, kahit Savior na siya, naglalaan po talaga siya ng time para umakyat sa bundok at manalangin. Umiyak para sa mga tao. Di ba po? And ayan po yung hamon sa atin na po, na talagang mag-pray tayo. Katulad ng kung paano nagpipray po si Jesus. And again po, ang prayer po is isa po sa mga talagang pundasyon po na dapat po na meron tayo. Not only sa pagre-reach out, pero bilang Kristiyano na lang din po. Prayer po, isa sa pinakamahalaga po na pundasyon na meron po tayo. Sabi nga po sa 1 Timothy 2:1, yan, pabasa naman Juliana. Una sa lahat, pinapakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo at pasasalamat para sa lahat ng tao. So yun no, ito po, si Paul na po ang nagutos sa atin, manalangin tayo.
manalangin tayo para sa mga tao. And yes po, kaya po natin mag-disciple, kaya po natin mag-evangelize. Pero ang sabi nga po, we can't manufacture. Hindi po natin ma-manufacture yung power ng Holy Spirit. Pwede tayong gumawa ng mga guide kung paano mag-reach out. Pwede po tayong gumawa ng mga lesson ng marami. Pero isa sa mga lagi po nating tatandaan, hindi po natin mamanipula yung kapangyarihan po ng Holy Spirit. Kaya we need to pray po. So ano po yung mga pwede natin gawin para sa prayer? Yan po, yung mga basic na po na ginagawa po natin. Prayer walk po sa mga community po natin. Yan. And kung kaya po natin mag-pray by name, yan, di ba po? Kasi ayun po yung naintindihan po namin sa conference na kapag nagpipray po pala tayo by name, iba yung kapangyarihan niya. Kasi di man natin po sila kilala, pero kilala sila ng Lord. So ayun po yung di ba po? And yan, tuturo lang din po namin yung isa po sa mga mga natutunan po namin sa pagre-reach out, kung paano po magpe-pray. Pray for Bob. Hindi po tao si Bob, pero si Bob po ay, eto po, pray for burden for loss. Isa po talaga sa mga dapat po natin pinagpiprayan kung nais po natin umabot. Dapat po, ma-burden po tayo sa mga loss. And yung O po, open door for gospel. Yan. Mag-pray din po natin na magkaroon ng opportunity para makapag-share ng gospel. Yan. Ma-share si Jesus Christ, di ba po? And last po, boldness to share. Kung meron na pong burden, kung meron na pong open door, tayo naman po sa atin. Pag-pray po natin na patapangin po tayo ng Lord. Na-share po yung gospel. So, ayun po, yung sa pray po natin. And last point po natin, do what Jesus did. So, ayun po yung last po natin. No? Gawin po natin yung ginawa ni Jesus Christ. So, verse po, balikan po natin. Yan. Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan. So, ayun po yung isa sa mga ginawa ni Jesus Christ. After po niyang nakita a burden, yan, nilibot po niya. And tayo po, bilang try po natin, di ba po? So, isa po sa mga dapat po natin gawin, be there where they are. Di ba po? Alam na po natin, aware tayo kung nasan sila po di ba po? Hindi po, definitely po hindi po nasa church. Sila po ay nasa labas ng church po natin. So, pwede po yung mga katrabaho nyo, mga kaibigan nyo. So, hindi po sila yung pupunta sa atin. Parang, kukunti lang po yung pagkakataon na ganun yung naririnig ko, no? Na, pupunta yung tao para share mo ng gospel. Parang, ang rare po ng ganung pagkakataon. Pero lagi pong ang nangyayari po, di ba? Dapat tayo po yung pumupunta sa kanila para po share yung gospel. And, ang din po natin is, wag po tayo masyadong comfortable sa church po. Sa setup po ng church, like, okay, dito na lang ako. Di ba? Gagawin ko na lang ang mga bagay-bagay dito. Pero ang hamon po sa atin ng Lord, lumabas po tayo. Di ba po? Lumabas tayo. Naalala ko po dito yung dreams po ni Ate Fati po, no? Last 2023 po ata. Ito po yung nanaginip po siya na maganda na yung church natin. Third floor, second floor, not sure po. Pero ganun na po. Tapos na po yung Ezra. Parang ang meaning tapos na yung Ezra. Ganun po. Parang soundproof na siya. Wala ka nang maririnig sa labas. Yung parang ganun. So, apaka-komportable po sa panaginip po ni Ate Fati. Then, yung scenario po sa labas, napaka-chaotic pala. Parang binombahan, ganon, yung mga eroplano, nagka-crash, yung mga ship, yung parang ganon po. Na-imagine nyo po na napakaganda ng church natin, pero yung paligid niya, ang chaotic. So, ayun po yung naalala ko dito no, habang ginagawa ko po itong devotion na to na minsan, kasi po ang nasa panaginip ni Ate Pati, hindi niya alam na ganon yung sitwasyon. Parang may lumapit lang sa kanya si Patrick ata, or si Patrick ata yung nagpapiano, something sa church natin, ganon po. Pero ganun po yung scenario na kapag komportable na po tayo sa sitwasyon natin, sa kalagayan po natin, minsan po nakakalimutan natin yung iba. Minsan po, hindi natin naririnig yung nasa labas. Kaya po ang hamon po sa atin, kung nasaan po sila, doon po tayo. Diba? Ayun naman po yung ginawa ni Jesus Christ. Again, si Jesus Christ pa rin po. Babalik po tayo kay Jesus Christ. Diba po? Nagkatawang tao siya para sa atin, diba? Imagine nyo po,
Hindi naman po niya dapat gagawin yung parang ginagawa, yung ganun. Pero dahil nga sa pagmamahal niya, naging ka-level natin siya, naging tao siya. Di ba po? Praise Jesus. And yung last po sa point na to, yan. Introduce Jesus, not the church or the religion. So, lagi po, kapag po na-cultivate na po natin yung sarili natin, yung relationship po natin, kapag po nasik na po natin yung kingdom niya, and nakapag-pray na po tayo, and may mga opportunity na po para po share yung gospel, ito po yung dapat po natin tandaan. Na si Jesus po, yung i-introduce po natin. Hindi po yung church, hindi po yung religion. At hindi po yung sarili natin, syempre. Formally, syempre, papakilala tayo. Pero, again, Jesus Christ pa rin po. Kasi po kapag yung church po yung babanggitin, ibibida natin, or yung religion po, isa po sa mga nagiging reaction po ng tao, uy, wait lang, church yan, baka masunog ako. Diba po? Uy, religion yan, ayun ba yung hallelujah? Yung gano'n po. Diba, mahirap po. Pero isa po sa mga challenge po sa atin, kapag may opportunity na po, perfect time to share po, lagi pong si Jesus, i-share po natin. So, ayun po. And then, ayun po. Kasi po, sabi po sa verse natin, yan, si Jesus Christ po mismo, ngaral po ng magandang balita. And naintindihan natin yung magandang balita, yung Bible, di ba po? Yung Word of God. And yung Word of God, naintindihan natin si John 1:1, si Jesus Christ yun. Di ba po? Again, babalik po tayo kay Jesus Christ. And yun lang po. As we conclude po, yan, babalik pa rin po tayo sa Great Commission na mag-go and make disciple po. So, ayun po ang hamon sa atin. At sabi nga po sa last verse po natin kanina, yan, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. So, again, nasa mundo po tayo na marami pong nalolos, marami pong in pain, marami pong struggle. And naniniwala po ako na isa po tayo sa ganon. Nasa sitwasyon na in pain tayo, na struggle tayo, gumamit si Lord ng tao para abutin tayo. And maganda po siguro na yung pakiramdam na na-save, ma-share din po natin sa iba. Yeah po. And mahamon po tayo talaga. Hindi po natin alam kung hanggang kailan yung buhay, pero ayun nga po. Gawin po natin ang sama-sama po to. So yun lang po. Let's pray po. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa hamon po. Today, Lord God, we praise you, Panginoon, dahil alam po namin, Panginoon, na meron po kaming role, gampanin, Panginoon, sa church niyo po. Kaya po, Lord God, ang panalangin po namin, paunawan niyo po sa amin, Panginoon, kung ano po yung mga pwede po namin gawin, Panginoon, para po sa kingdom niyo po, Lord God. And patuloy, Panginoon, na kami po mismo, maging maayos po yung relationship po muna sa iyo, Lord God, bago po umabot, Panginoon. At patuloy, Lord God, katulad po ng panalangin, Lord God, magkaroon kami ng burden, Panginoon, para po sa mga tao, Lord God. At Lord God, i-equip niyo po kami, Panginoon, para po umabot. Salamat po, Lord God, sa araw na to. Patuloy, Panginoon, ikaw pa rin po ang umusap, Panginoon, sa bawat isa. Ito po ang aming panalangin sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen.